Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagising si Taz sa malakas na iyak ng bata. Napabalikwas pa siya, nagtataka kung bakit may bata sa condo unit niya. Hanggang sa unti-unting bumalik sa alaala niya na nakatira sina Odie at ang kambal na Tom at Jerry sa kanya ngayon. Tumayo siya at nag-inat. Ngayon lang siya natulog sa sofa, at mabuti na lang talaga ay malaki ang sofa sa sala niya, kaya naging komportable naman siya. Kagabi, pagkatapos nilang magkwentuhan ni Odie, ay kumain sila ng hapunan habang natutulog ang kambal. Pagkatapos ay sa sala na siya natulog. May sofa rin sa kwarto niya, pero ayaw naman niyang mailang ang dalaga. Tama na ang pag-iyak mo, Jerry. Narinig ni Taz na pakiusap ni Odie sa bata. Liyak na rin si Tom kapag hindi ka patumahan. Kumatok siya sa pinto, at nang pumasok na siya sa loob ay tinamaan siya ng rattle sa mukha. Narinig niyang napasinghap si Odie, kasabay ng pagmumura niya. Tinamaan kasi ang ilong niya, kaya nasaktan siya. Ang gulo ng kwarto niya. Nakaupo sa kama si Odie habang pinapalitan ng jumper si Tom, samantalang nagwawala naman sa sahig si Jerry at hinahagis ang mga laro ang hawak. Jerry, masama yan. Saway ni Odie. Ayos lang, sabi na lang ni Taz, kahit masakit pa rin ang kanyang ilong, para hindi na pagalitan ni Odie si Jerry. Bakit umiiyak si Jerry? Hinahanap na ang mommy at daddy nila, lungkot na sabi ni Odie. Ang malas naman. Medyas? Pag-ulit ni Jerry na biglang tumahan. Teddy. Medyas. Pinanlakihan ng mga mata ni Odie si Taz. Mag-ingat ka nga sa pananalita mo, Taz. May mga bata tayong kasama. Pasensya, mabilis na paumanhin niya, saka kinarga si Jerry na tumahan na sa pag-iyak. Ano ang problema, kiddo? Medyas. Medyas. Napangiti si Taz. Nagugustuhan na niya ang pasaway na batang ito. Lumapit siya sa drawer niya at kumuha ng isang peres ng malinis na medyas at ibinigay kay Jerry. Narito ang medyas mo, iho. Bumungis-ngis si Jerry at ipinasok ang mga kamay sa mga medyas. Ibinaba na ito ni Taz sa kama dahil tahimik naman na ang bata at mukhang kailangan ni Odie ng tulong. Gusto mo ba kitang tulungan? Tanong agad ni Taz paglapit niya kay Odie. Sa pagkagulat niya, idinikit ni Odie sa mukha niya ang nakabilot na diaper na amoy. Amoy? Ano yan? Tae ba yan ni Tom? Tae! Tae! Pag-ulit naman ni Jerry, parot ba ang batang iyan? Naiinis na tanong niya, saka hinawakan sa pulsuhan si Odie nang tangkain nitong muling idikit sa pisngi niya ang diaper. Hep! Nakaisa ka na. Bakit ka ba nagagalit? Kung ano-anong salita kasi ang itinuturo mo kay Jerry, nailing na sabi ni Odie. Saka huwag kang maarte. Diaper lang yan. Kung umarte ka naman, para yung dumi mismo ang dumikit sa iyo. Eksaheradong sumimangot si Taz. Amoy tae pa rin yan. Taz Devlin 42. Saway ni Odie. Sa pagkakataong iyon ay napangiti siya. Namula ang mga pisngi ni Odie. Mukha itong gustong sakalin siya at ang cute noon. Sige na nga. Susubukan kong bantayan ang pananalita ko mula ngayon. Itapon mo na nga lang yung dirty diaper, nailing na sabi ni Odie. Kailangan ko ba talagang hawakan yan? Nandidiring tanong ni Taz. Pinukoy siya ng masamang tingin ni Odie. Mabilis na kinuha niya ang diaper. Heto na po, mahal na Reyna. Paglabas ni Taz ng kwarto, inilagay niya sa garbage bag ang maruming diaper at inilabas iyon. Eksakto namang paglabas niya ng condo unit ay nasalubong niya ang maintenance staff at kinuha nito mula sa kanya ang supot. Pagbalik sa condo unit ay dumiretso siya sa kusina at naghugas ng mga kamay. Tutal ay naroon na, naisipan na niyang magluto ng agahan. Abala si Odie sa kambal kaya siya na ang nagkusang magluto. Nagsaing muna siya para habang nagluluto siya ng ulam mamaya ay naluluto na ang sinaing. Mag-isa siyang nakatira, kaya marunong siyang magluto kahit kaunti. Jerry,
Huwag! Malakas na sigaw ni Odie. Nag-alala si Taz, kaya tinigil muna niya ang pagluluto. Nagpunta siya sa kwarto, pero wala na roon sina Odie at ang kambal. Naririnig niya ang mga ito sa loob ng banyo. Bukas ang pinto kaya dumiretso na siya sa loob at grabe naman, naibulalas lang ni Taz sa isip nang makita si Odie na basang-basa. Dahil doon, humakab sa katawan niya ang kanyang damit. Ngayon, malinaw nang nakita ni Taz ang lasi na itim na bra ni Odie, ang hugis ng kanyang dibdib, at ang maganda niyang kurba sa ilalim ng manipis at basang tela ng kanyang damit. Ang init ng kanyang itsura. Taz, favor. Pwede mo bang kunin ang shampoo ng kambal? Pakiusap ni Odie. Pinuwersa niya ang sarili na iangat ang tingin sa mukha ni Odie. Maling desisyon dahil ang sexy pa rin itong tingnan ngayong basa na ang buhok nito. Ang maliliit na patak ng tubig na dumadaloy sa katawan niya ay nakakaakit kay Taz na dumikit at dilaan iyon sa balat ni Odie. Nagwawala na ang bawat hormone sa kanyang katawan at tila inuutos sa kanya na yakapin ang dalaga at paliguan ng halik sa bawat sulok at kurba ng kanyang magandang katawan. Nagtagis ang mga bagang ni Taz sa pagpipigil, lalo na nang magsimula na talagang mag-init ang katawan niya. Malapit na siyang mawalan ng kontrol. Hindi halos pinapansin ni Taz ang kambal na naglalaro sa malaking bathtub. Sandali lang, ang bumulong niya ng may pagkaulo. Pakiramdam niya, kailangan niya ng tubig. Pero bago iyon, kinuha muna niya ang shampoo mula sa mga gamit ng kambal at iniabot kay Odie. Ngumiti ng matamis si Odie sa kanya. Salamat, sabi niya. Iyon na ang naging katapusan ni Taz. Ang matamis ng ngiti ni Odie ay nagbigay sa kanya ng malaking pagnanasa. Naglakad siya paatras, palabas ng banyo bago pa siya mapansin ni Odie. Gusto sana kitang tulungan pero kailangan ko nang umalis, Odie. Tawagan mo ako kung may mangyari, bulong niya sa isip. Ah, Taz, ang walang awa mo ngayong gabi, paungo ni Natasha. Habang siya ay humihinga ng mabigat, ipinagpatuloy ni Taz ang pagtutok sa kanya mula sa likuran. Paulit-ulit siyang kumikilos, mabilis at buong lakas, habang pinapadama ang bawat galaw. Upang dagdagan ang kasiyahan ni Natasha, mahigpit niyang hinawakan ang isa sa dibdib nito sa isang kamay, habang ang kabilang kamay ay nanatiling matatag sa baywang niya. Taz. Palakas ng palakas ang ungol ni Natasha. Parang aabot na ako, mahal. Alam ko na, mahinang bulong ni Taz. Ilang sandali pa, ramdam niya ang paglabas ng damdamin ni Natasha. Mas lalo siyang kumilos ng mas mabilis at mas matindi hanggang sa siya naman ang maramdaman ang kasiyahan. Pagkatapos noon, humiga siya sa tabi niya at unti-unting nakatulog. Hindi alam ni Taz kung gaano katagal siyang nakatulog. Nang magising siya, natagpuan niyang nasa ibabaw siya ni Natasha. Hinahalikan siya sa liig habang ramdam ng mga kamay nito ang kanyang katawan. Napakaganda ng karanasan natin, mahal, bulong ni Natasha sa kanyang tainga na may pang-aakit. Laging espesyal ang sandali natin, Natasha, sagot ni Taz na may pilyong ngiti, paalala sa kanilang pagkakalapit. Miss na kita, mahal, bulong ni Natasha habang unti-unting bumababa ang kamay nito sa kanya. Ilang sandali lang, tuluyan na. Napabuntong hininga si Taz, ngunit hindi niya naramdaman ang pangangailangan para sa ikalawang pagkakataon. Matapos ang nangyari, hindi niya maiwasang maramdaman ang hiya sa kanyang ginawa. Nang mawala ang kalasingan, saka lamang siya naging malinaw ang isip at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Iniiwasan niya si Natasha dahil nahihirapan siyang labanan ang sariling damdamin. Ngunit kanina, matapos siyang akitin ito sa bar kung saan sila nagtagpo, nagpadala siya sa dikta ng kanyang katawan. Umiinom na siya noon at mahirap labanan ang pang-akit ni Natasha, lalo na't alam na alam nito kung paano siya mapasaya. Ang masama lang, ibang babae ang nasa isip niya buong gabi. Ramdam niya ang kahangalan sa sarili sa paggamit ng ibang babae para lamang mailabas ang init ng damdamin niya para sa babaeng alam niyang hindi niya pwedeng makuha. Hinawakan ni Taz ang kamay ni Natasha at pinigilan ang ginagawa nito. Tama na, Natasha. Kailangan ko nang umalis, malumanay niyang sinabi habang pinipigil ang sarili. Ngayon na lang, tila dismayadong tanong ni Natasha. Napapaawa rin ang mukha niya. Sanay na siya sa ganitong biro at madalas itong pumapalo sa kanya, pero hindi ngayong gabi. Habang nakatingin si Taz kay Natasha, wala siyang nakikita kundi si Odie. Hindi niya maiwasang maisip ito. Nakakatawa man, ngunit kahit ilang oras lang niyang hindi nakikita si Odie,
para bang nami-miss na niya ito, pati ang kambal. Bigla siyang nakonsyensya. Ginamit lang niya si Natasha para sa gabing iyon, ngunit iba ang iniisip ng dalaga. Marahil ay nabigyan niya ito ng maling pag-asa, dahil sa mga matang umiibig at nananabig kay Taz. Pasensya na, Natasha, malungkot na sabi ni Taz. Hindi dapat nangyari ito, ayokong paasahin ka. Kumunot ang noo ni Natasha. Ano ibig mong sabihin, Taz? Tumayo si Taz at nagbihis. Pagkatapos ay hinarap niya si Natasha. Natasha, ang mayroon tayo dati ay pisikal lang na relasyon. Tumayo rin si Natasha, hindi na iniisip ang pagkakahubad. At masaya naman tayo kapag magkasama, hindi ba, Taz? Oo, pero gusto mo ng higit pa. Hindi ko kayang ibigay iyon. Humalukip-kip si Natasha at umiling-iling. Natutuhan ko na ang pagkakamali ko, Taz. Kung gusto kong manatili ka, hindi ko dapat hilingin ang higit pa. Gusto ko lang na manatili ka sa akin, kaya hindi na ako hihingi ng anumang higit sa kaya mong ibigay. Kayang-kaya kong makontento sa kung anuman ang ibibigay mo. Noon, hindi nahirapan si Taz na iwan ang mga babae dahil alam niyang mababao lang ang damdamin nila para sa kanya. Ngunit iba si Odie. Sa pagkakataong iyon, naging maingat na siya. Ayaw niyang masaktan ang kahit na sinong babae dahil gusto niyang maging mabuting tao para sa nag-iisang babaeng may purong damdamin para sa kanya, si Odie. Pasensya na, Natasha, tapat na sabi ni Taz. Hindi na ako pwedeng makipagkita sa'yo o sa kahit na sinong babae. Bakit? Kunot noong tanong ni Natasha. Hindi nakasagot si Taz. Hindi rin niya alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Natasha. May mahal ka na ba? Napalunok si Taz. Posible bang ganoon nakalalim ang nararamdaman niya para kay Odie? Mahal na nga ba niya ito? Kung ganoon, mahal mo nga siya, tila nang hihinang konklusyon ni Natasha. Ilang sandali pa idumaan ang galit sa kanyang mukha. Sino ba ang bagong babaeng kinahumalingan mo, Taz? Mas maganda ba siya? Mas magaling ba siyang magpasaya sa iyo? Anong klaseng babae ba siya? Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Hindi mo siya kilala, banta ni Taz. Nag-init ang kanyang ulo sa mga sinabi ni Natasha tungkol sa babaeng mahal niya. Tingnan mo, Natasha. Humihingi talaga ako ng paumanhin sa lahat. Mas mabuti para sa'yo na wala kang makasamang tulad kong magulo ang buhay. Taz. Pakiusap ni Natasha. Maniwala ka sa akin, Natasha. Mas nararapat sa'yo ang isang lalaking higit na mabuti kaysa sa akin, seryosong sabi ni Taz. Pagkatapos ay tumalikod na siya at walang lingon-likod na lumabas ng apartment ni Natasha. Ipinangako niya sa sarili na si Natasha na ang huling babaeng masasaktan at mapapaasa niya. Sa ngayon, ang nais na lamang niyang gawin ay ibuhos ang buong atensyon niya sa babaeng mahal niya. Napahinto siya sa sariling isip. Diyos ko! Nasabi ko nga ba iyon? Pagkasakay ni Taz sa kotse ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Oreo. Wala siyang pakialam kahit 2:00 na ng madaling araw. Kung hindi mo ibababa ang tawag na iyan ngayon din, papatayin kita kapag nagkita tayo, iritado at antok na bati ni Oreo nang sagutin ang tawag. Mahal ko si Odie, hindi makapaniwalang sabi ni Taz, binaliwala ang pagbabanta ng kaibigan, pati na ang katotohanang ginising niya ito sa 10 oras ng gabi. Matagal ko nang alam iyon, ikaw talagang matigas ang ulo. Napakurap si Taz sa gulat. Alam mo nang mahal ko si Odie. Narinig niyang bumuntong hininga si Oreo sa kabilang linya, tila unti-unting kumakalma at nahihimasmasan. Taz, kung hindi mo napapansin, handa mong gawing panangga ang sarili mong katawan para kay Odie. Ilang beses mo nang inilagay sa panganib ang buhay mo para sa kanya. At kahit marami kang ibang lugar na pwedeng puntahan, pinili mo pa ring manatili sa tea house. Hindi ka kailanman nag-alaga ng babae sa paraang inaalagaan mo si Odie. Noon, wala kang pakialam kahit may babaeng umiiyak at nagmamakaawa sa harap mo. Pero pagdating kay Odie, hindi mo kayang makitang may tumulo man lang na luha sa kanya. Kaya nga halos magpaalipin ka para lang mapasaya siyang muli, hindi ba? Hindi mo gagawin ang lahat ng iyon kung hindi mo siya mahal. Napanganga si Taz. Wala na siyang nagawa kundi sumang-ayon sa lahat ng sinabi ng kaibigan. Mahal nga niya si Odie. Hindi tuloy niya napigilang mapangiti. Huwag kang humiti ng ganyan, iritadong saway ni Oreo.
Ang babaeng mahal mo ay handang sundan hanggang kabilang buhay ang namatay niyang nobyo. Taz, mas mahirap kalabanin ang alaala ng isang taong wala na kaysa sa isang karibal na buhay. Nawala ang ngiti ni Taz. Tama si Oreo. Mahal na mahal ni Odie si Pluto hanggang ngayon. Hindi siya makakaeksena agad. Narinig ni Taz na naghikab si Oreo sa kabilang linya. Ano na ang balak mong gawin ngayon? Matagal bago sumagot si Taz, pinag-isipan ang bawat salitang binitawan niya. Maghihintay ako. Maghihintay ako hanggang sa kaya na akong tingnan ni Odie sa ibang paraan. Pero hanggat hindi pa niya kaya, nandito lang ako bilang kaibigan niya. Kailangan ko na yatang tumawag sa Malacanang at gumawa ng petisyon. Kumunot ang noo ni Taz. Petisyon? Oo, ipapagawa kita ng rebulto bilang pagkilala sa iyo na bagong ama ng mga na-friend zone at ipapanukala kong ipalit ang rebulto mo sa rebulto ni Rizal sa Luneta. Nang dumating si Taz sa kanyang unit, nadatnan niya si Odie sa kusina na abala sa paghugas ng mga bote ng gatas ng kambal. Nakahinga siya nang maluwag nang makita itong balot na balot sa pajama na may mga disenyong iba't ibang uri ng tuta. Nakatali sa magulong buwan ang buhok nito, ngunit nananatili pa rin ang likas nitong ganda. Magandang gabi, bati ni Taz kay Odie. Lumingon si Odie at ngumiti. Magandang gabi rin. Medyo huli ka nang dumating ah. May kasama ka bang babae? Bahagyang tumabingi ang ngiti ni Taz. Napatawa si Odie at iwinasiwas ang kamay. Naku, huwag kang mag-alala. Nagbibiro lang ako. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Nakahinga ng maluwag si Taz. Talagang hindi niya matakasan ang reputasyon niyang babaero. Ako na ang bahala dyan. Magpahinga ka na. Madaling araw na, naghugas ka pa. Salamat sa alok pero ayos na ako. Tapos na rin naman. Naubos kasi ang mga bote ng kambal sa lakas nilang dumede, kaya hinugasan ko na. Sigurado akong mamaya ay hahanap na naman sila ng gatas. Napansin ko nga ring malakas silang dumede, natatawang sang-ayon ni Taz. Siya na ang nagbuhat ng basket na puno ng malilinis na bote at sinamahan si Odie pabalik sa silid. Inilapag niya iyon sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Mahimbing na natutulog sina Tom at Cherry sa kama. Nakapagitna ang kambal sa dalawang malalaking unan. Napangiti si Taz nang makitang magkayakap ang magkapatid. Napakaganda nilang pagmasdan, komento niya, saka umupo sa sopa sa tabi ng bintana. Tinapik niya ang puwang sa kanyang tabi. Halika, maupo ka rito. Sumunod si Odie. Pagkatapos ay nag-cross ng mga braso at napailing habang nakangiti. Mukha lang silang kaaya-aya kapag tulog. Pero kapag gising na at nagkakakulitan, nako. Napakasakit sa katawan. Lalo na at parehong lalaki. Nakaramdam ng kaunting konsensya si Taz. Dahil sa pag-iwas niya kay Odie, nagpalipas siya ng oras sa labas upang maglibang. Naiwan tuloy sa dalaga ang buong responsibilidad sa pag-aalaga sa kambal. Pasensya ka na, Odie. Hindi kita natulungan sa pag-aalaga sa kambal ngayon. Pabirong binangga siya ni Odie sa balikat. Ay, wala iyon. Napakalaki na nga ng naitutulong mo sa amin. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga obligasyon na tulungan akong alagaan ang mga pamangkin ko. Ngunit nais ko, paliwanag ni Taz. Binigyan siya ni Odie ng nagtatakang tingin, kaya agad siyang nagdagdag ng paliwanag. Ang ibig kong sabihin, napalapit na rin naman sa akin ang kambal. Ngumiti si Odie ng maihalong panunukso. Talaga? Mukhang nais mo nang magkaroon ng sarili mong pamilya. Umupo si Taz ng komportable, isinampay ang isang braso sa likod ng sopa. Hindi niya napigilang mapangiti, lalo na at ang babaeng nais niyang makasama sa pagbuo ng pamilya ang siya mismong nagtatanong nito. Bakit naman hindi? Nasa tamang edad na ako. Matatag naman ang aking kabuhayan. At matapos kong makilala sina Tom at Cherry, napagtanto kong hindi pala ganoon kahirap ang magising sa malakas na iyak ng isang bata. Napabuntong hininga si Odie. Hindi madali ang maging magulang. Nakita ko si Gardo at Snooki na talagang nahirapan noong kapapanganak ko lamang sa kambal. Ngunit natuto rin sila habang tumatagal. At ngayon, masasabi kong mahusay silang mga magulang. Sa araw na ito nga lamang, mahigit 20 beses na akong tinawagan ni Snooki upang kumustahin ang kambal. Sandaling natahimik si Odie at tila napalayo ang tingin. Hindi naman mahirap mahalin ang kambal.
Kahit siguro ako ang kanilang magulang, hindi ako mapapanatag kung mawawala sila sa aking tabi ng matagal. Muli siyang napatingin sa malayo. Halos lahat ng mga kaibigan ko ay mayroon ng mga anak. Mas naging seryoso na sila sa buhay. Marahil ay bunga iyon ng pagiging magulang nila. Gusto ko ring maranasan na may tumatawag sa akin na mommy. Handa ka na ba? Maingat na tanong ni Taz. Alam niyang ang tunay na kahulugan ng kanyang tanong ay kung handa na ba si Odie na muling magmahal. Sa totoo lamang, tila nasa lalamunan ang kanyang puso habang hinihintay ang sagot nito. Hindi pa ako handa, sagot ni Odie. Kahit may makabagong teknolohiya na upang magkaanak ang isang babae nang walang asawa, hindi ko pa rin kayang akuin ang ganoong kabigat na responsibilidad. Inaasahan na ni Taz ang sagot na iyon, ngunit hindi pa rin niya naiwasang makaramdam ng lungkot. Sa paraan ng pagsasalita ni Odie, para bang isang napakalayong pangarap na lamang para rito ang magkaroon ng sariling pamilya. Parang suntok sa buwan ang umasa siya. Ikaw naman, Taz? Tanong ni Odie na puno ng kuryosidad. Gusto mo na bang magkaroon ng pamilya? Umisi si Taz at umiling. Kahit paano ay nagawa pa rin niyang itago ang sakit. Kahit gusto ko man, hindi pa maaari. Bakit naman? Dahil hindi pa raw handa ang babaeng nais kong maging ina ng aking mga magiging anak, sagot niya ng seryoso, bagamat tinakpan niya ito ng mahinang pagtawa. Pagkatapos ay tumayo siya at nag-inat upang maiwasan ang tingin ni Odie. Ayos na. Magpahinga ka na, Odie. Magandang gabi. Nasa bulwagan ng isang hotel si Taz, habang naghihintay sa pagsisimula ng pagpupulong sa mga mamamahayag para sa bagong pelikulang ilalabas ng Devlin Films sa buwang iyon. Nakipagkwentuhan na siya sa ilang reporter at mga artistang dumalo sa pagtitipon. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang pagdating ng pangunahing mga bituin ng pelikula. Magandang araw, bati ni Taz kay Oreo na nakaupo sa tabi niya, ang direktor ng pelikula. Ngunit gaya ng nakasanayan, tila labis itong nababagot at abala lamang sa paglalaro sa tablet nito. Huwag mo namang ipahalata na halos mamatay ka na sa inip, biro ni Taz. Siguro dapat pagbantaan mo ang mga artista mo na sa bawat minutong mahuli sila ay mababawasan ng 1,000 piso ang bayad sa kanila. Tingnan natin kung hindi sila dumating ng maaga. Napaka hindi profesional, inis na sabi ni Oreo. Tinapik siya ni Taz sa balikat. Mag-relax ka. Parating na rin sila. Talagang isa na sa mga problema ni Taz ang pag-ugali ng ilang artista ng Devlin Films. Marahil ay panahon na upang ayusin niya ang kanilang asal. Kung hindi lamang sila mahusay umarte, matagal na sana siyang nawala ng pasensya sa kanila. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang telepono. Napangiti siya nang makita ang pangalan ni Odie sa screen. Hindi na niya pinansin ang makahulugang tingin ni Oreo at agad niyang sinagot ang tawag. Magandang araw, bati niya. Toto. Toto. Lalong lumawak ang kanyang ngiti nang marinig ang tinig ni Jerry. Jerry, sagot niya. Taz. Taz. Sigaw naman ni Tom. Mahinang natawa si Taz. Talagang napakaaliw ng mga batang ito. Kumusta kayo? May gusto ba kayo? Pizza. Pizza. Sigaw ni Jerry. Manok. Pritong manok. Sigaw naman ni Tom. Sa likuran ay narinig niya ang mahinang tawa ni Odie, dahilan upang lalo siyang mapangiti. Sige, naiintindihan ko na. Pizza para kay Jerry at pritong manok para kay Tom. Mga bata, tanungin ninyo ang inyong tadi kung ano ang gusto niyang kainin. Teddy. Pagkain. Sigaw ni Jerry. Teddy. Mas maraming manok. Dagdag ni Tom. Narinig ko iyon, Tom, natatawang sabi ni Taz. Bibigyan kita ng maraming manok, ngunit itanong mo muna kung ano ang gusto ng tadi ninyo. Teddy, tawag ni Tom. Sabihin ninyo kay Toto na gusto ko ng lasagna para sa hapunan, narinig niyang bulong ni Odie. Toto. Sagna. Sabay na sigaw ng kambal. Hindi na napigilan ni Taz ang tumawa ng malakas. Sige, uuwi na ako kaagad. Kung may trabaho ka pa, huwag kang magmadaling umuwi, sabi ni Odie. Napatawag lang ako dahil napakakulit ng kambal. Paulit-ulit nilang tinatawag ang Toto. Mukhang nami-miss ka na nila. Pasensya ka na kung nakaistorbo kami. Wala naman kaming ginagawa ngayon pagsisinungaling ni Taz.
Nagkunwaring umubo si Oreo. Wala raw. Siniko siya ni Taz at lumayo ng kaunti. May iba ka pa bang gustong ipabili bukod sa lasag na? Beer sana. Parang gusto kong uminom mamaya. Napansin ko ring wala ka ng beer sa refrigerator. Sige, ano pa? Kung maaari, dumaan ka sa butika para bumili ng diaper. Halos ubos na kasi ang mga pabaon ni Gardo. Hindi ako makalabas dahil kasama ko ang kambal. Walang problema. Diaper lang ba? May gatas pa ba sila? 2 timpla na lang yata. Hindi kasi kumain ng kanin si Tom ngayon. Napakunot ang noo ni Taz. Bakit hindi siya kumain? Baka kailangan na nating ipatingin sa doktor bukas. Nagngingipin lang siguro. Huwag kang mag-alala, natatawang sagot ni Odie. Laruan. Sigaw ni Jerry. Robot. Walang robot para sa mga batang makukulit, saway ni Odie. Umiti lamang si Taz. Bukas pa naman bukas ang mga tindahan sa mall. Sige, kung may maisip ka pa, mag-text ka lang. Salamat, Taz. Babayaran kita pag uwi mo. Hindi nagustuhan ni Taz ang ideyang iyon, ngunit alam niyang ipaglalaban iyon ni Odie. Pauwi ka na ba? Tanong ni Odie. Oo, bakit? Magluluto kasi ako ng hapunan. Makakasabay ka ba sa amin? Oo naman, mabilis niyang sagot. Mga bata, magpaalam na kayo kay Toto. Paalam. Toto. Paalam. Napangiti si Taz. Paalam. Pagkatapos ng tawag, napansin niyang tahimik ang paligid. Nang lumingon siya, nakita niyang nakatingin sa kanya ang mga reporter at kakilala niya, pawang nakangiti. Ginoong Forto, may lihim ka bang anak? Tukso ng isang reporter. Sunod-sunod ang tanong ng iba. Maganda ang pakiramdam ni Taz, kaya tinawanan lamang niya ang mga ito. Mabuti na lamang at dumating na ang mga pangunahing artista ng pelikula. Iyan na sila, sabi niya habang itinuturo ang mga ito. Habang abala ang mga reporter, tahimik siyang umalis. Bigla kang naging pamilyadong tao. Tukso ni Oreo. Umisi si Taz at itinaas ang kamay. Kailangan ko nang umalis. May mga kailangan pa akong bilhin. Iyan ay napakarami, Taz. Baka masanay ang mga bata, sabi ni Odie habang umiiling at nakatingin sa mga laruan na binili ni Taz, 2 malalaking robot, 2 laruang helicopter na may remote control, at 2 baril-barilan. Magagalit si Nagardo. Ayaw din ni Snooki na binibilhan ng napakaraming laruan ang kambal. Nagkibit balikat si Taz. Minsan lang naman ito. Hindi kasi ako makapili ng isa lang, kaya naisip kong bilhin na lamang ang lahat ng nagustuhan ko. Para namang malalaro agad nila iyan. Pang malalaking bata na ang helicopter at baril-barilan. Baka matuto pa silang maging marahas, patuloy na reklamo ni Odie. Mabuti na lamang at hindi mo agad ipinakita sa kanila ang mga iyan. Gusto ko sana silang sorpresahin bukas. Isa pa, oras na ng pagtulog nila, kaya hindi ko na inilabas ang mga laruan upang hindi na nila malaro ngayong gabi. Huwag mo nang ulitin ito, Taz. Sa susunod, kung ano lamang ang ipabibili sa iyo, iyon na lamang ang bilhin mo. Lalong lumawak ang ngiti ni Taz. Napakaganda ni Odie kapag pinapagalitan siya. Nais sana niya itong yakapin, ngunit pinigilan niya ang sarili. Tulog na ba ang kambal? Oo, nabusog sila sa napakaraming pagkaing pasalubong na dinala mo, natatawang sagot ni Odie. Ikaw naman? Nabusog ka ba sa lasag na mo? Oo naman. Maraming salamat, sagot ni Odie habang binabasa ang resibo na ibinigay ni Taz mula sa mga pinamili nila kanina. Pagkatapos ay inilabas nito ang kanyang pitaka. Kung balak mong bayaran ang mga ginastos ko ngayong araw, kalimutan mo na, agad na sabi ni Taz. Hindi ko rin tatanggapin ang ibabayad mo. Kumunot ang noo ni Odie. Bakit naman? Dahil hindi ko naman ipinababayad ang mga regalong ibinibigay ko sa inyo ng mga bata, paliwanag ni Taz. Kaya pakiusap, Odie. Mahihiya ako kung ipipilit mo pa. Napabuntong hininga si Odie at ibinalik ang pera sa kanyang pitaka. Talaga namang kakaiba ang pagmamataas ng mga lalaki, sabi nito nang may bahagyang biro. Umiti si Taz na tila nagtagumpay. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga bote ng serbesa mula sa refrigerator na inilagay niya roon kanina habang sila ay naghahapunan.
Binuksan niya ang isang bote at iniabot iyon kay Odie. Serbesa. Salamat, Taz. Dinala ni Taz si Odie sa balkonahe ng kanyang silid. Umupo lamang sila sa sahig habang nakasandal sa rehas. Maganda ang pwestong iyon, mahangin at presko, at natatanaw pa nila ang kambal na mahimbing na natutulog sa kama. Dumaan dito si Gardo kanina, basag ni Odie sa katahimikan. Talaga? Siguro ay namimiss na niya ang mga bata. Oo, nakipag-usap pa nga siya sa kanila sa pamamagitan ng video call upang makausap si Snooki. Nakita ko si Snooki. Mukhang napakahina niya. Alam kong maselan ang kanyang pagbubuntis, ngunit hindi ko inaasahang ganoon kalala ang epekto nito sa kanyang katawan, malungkot na kwento ni Odie. Kaya pala mukhang labis na nag-aalala ang kapatid ko. Ganoon talaga marahil. Hanggat hindi pa lubusang ligtas si Snooki at ang sanggol, hindi mapapanatag si Gardo. Ipagdasal na lamang natin sila. Yumakap si Odie sa kanyang mga tuhod at uminom ng kaunti sa serbesa bago muling nagsalita. 2 taon lamang nagkarelasyon sina Gardo at Snooki bago sila nagpasyang magpakasal. Pagkatapos ng kasal, agad silang biniyayaan ng kambal. Napakapalad ng kanilang pagsasama. Sa totoo lang, minsan ay naiinggit ako kay Gardo dahil tila napakaswerte niya sa buhay. Humigpit ang pagkakahawak ni Taz sa bote ng serbesa. Hindi niya kayang marinig ang lungkot sa tinig ni Odie, ngunit muli na naman niya itong naririnig ngayon. Minsan naiisip ko, patuloy ni Odie na may pilit na tawa, baka hinigop ni Gardo ang lahat ng swerte ko noong nasa sinapupunan pa kami ni Mommy. Ngunit walang sigla ang kanyang tawa. Marahil sasabihin ng iba na hindi ako marunong magpasalamat sa mga biyayang mayroon ako. Kung tutuusin, mapalad ako, may pamilya, may matagumpay na negosyo, at may komportableng pamumuhay. Akala ko noon ay malas lamang ako sa pag-ibig dahil agad akong iniwan ni Pluto. Ngunit alam mo ba kung ano ang napagtanto ko? Ano, tanong ni Taz, sapagkat naramdaman niyang nais ni Odie na may magtanong. Maswerte pa rin ako, sagot ni Odie. Dahil kahit maaga siyang nawala, ipinadama niya sa akin kung paano magmahal at mahalin ng buong buo. May mga taong matagal nang nagsasama, ngunit hindi pa rin natututuhan kung paano magmahal ng tama. Kaya marahil, dapat na akong makontento na sa maikling panahong iyon ay natutuhan ko na ang lahat tungkol sa pag-ibig, mga alaala, mga karanasan at mga aral. Nabasag ang boses ni Odie. Marahil sapat na ang ibinigay sa akin ni Pluto upang tumagal habang buhay. Tahimik lamang na uminom si Taz upang pigilan ang sarili na sumagot. Itinago na lamang niya ang kanyang damdamin dahil alam niyang hindi pa ito ang tamang sandali upang ipagtapat ang laman ng kanyang puso. Mayroon pang taong maaaring magmahal sa iyo tulad ng pagmamahal ni Pluto. Nandito lamang ako. Nandito ako para sa iyo. Nais ko sanang pumunta sa malayo, patuloy ni Odie. Ngunit ngayon, kapag naiisip ko kung gaano pa rin ako kapalaran kahit nawala ang taong mahal ko, parang hindi ko na kayang maging makasarili. Biglang umayos ng upo si Taz at napalingon kay Odie. Nagulat siya nang makitang kalmado ito. Wala na ang ligalig na dati niyang nakikita sa mga mata nito tuwing binabanggit ang pag-alis. Ngayon, may buhay at pag-asa na siyang nakikita sa mga mata ni Odie. Habang kasama ko ang kambal nitong mga nakaraang araw, sabi ni Odie, napagtanto ko na hindi pa ito ang tamang panahon upang umalis ako. Binigyan nila ako ng dahilan upang muling maging masaya. Kaya nagpasya akong manatili muna rito upang makasama sila, hindi lamang ang mga bata, kundi pati ang aking kapatid, ang aking hipag, at ang aking mga kaibigan. Kailangan nila ako. Tumingala si Odie na tila pinipigilang pumatak ang mga luha. Pluto. Ayos lamang ba kung dito muna ako? Maaari ba kitang pakiusapan na maghintay ka muna bago tayo muling magkita? Maaari ba akong magsimulang buing muli ang mundong gumuho nang mawala ka? Ayos lamang ba napiliin kong mabuhay muli kahit nangako akong sasamahan kita hanggang kamatayan? Tuluyan nang umiyak si Odie. Iniyuko niya ang mukha sa kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang mga balikat at halos hindi na maunawaan ang mga sumunod niyang salita. Pluto, kahit mabuo muli ang aking mundo, hinding-hindi kita makakalimutan. Miss na miss kita. Hindi mo alam kung gaano ko hinahangad na narito ka pa. Ngunit kailangan kong mabuhay. Nais kong mabuhay. Paumanhin. Paumanhin.
Huwag kang humingi ng paumanhin dahil lamang nais mong mabuhay, Odi, mariing sabi ni Taz sa basag na tinig. Itigil mo na iyan. Kung nais mong mabuhay, mabuhay ka. Sigurado akong iyon din ang nais ni Pluto para sa iyo. Na ipagpatuloy mo ang iyong buhay at maging masaya. Sapagkat karapat dapat karoon. Unti-unting humina ang paghikbi ni Odi. Maya-maya ay isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Taz. Maraming salamat, Taz, mahina niyang sabi. Salamat sa pananatili sa tabi ko sa mga panahong hindi ako nag-iisip ng maayos. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Odi, halos pabulong na sagot ni Tasmania nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng dalaga sa kanyang balikat. Hinintay talaga niyang makatulog si Odi matapos itong umiyak ng matagal. Hindi pa kasi siya handang marinig nito ang mga salitang nais niyang sabihin. Labis siyang nadadala ng damdamin sa sandaling iyon at ayaw niyang malaman ng babaeng mahal niya na umiiyak siya ngayon, hindi dahil sa lungkot, kundi sa labis na tuwa dahil pinili nitong mabuhay. Salamat dahil pinili mong mabuhay. Salamat dahil hindi ko na kailangang mangamba na baka mawala ka sa akin dahil sa mga padalos-dalos mong iniisip. Basag ang boses niya habang ipinagpapatuloy ang mga salita. Itinaas niya ang isang braso upang takpan ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay parang katawa-tawa na umiiyak siya ngayon, ngunit sa kabila nito ay gumagaan ang pakiramdam niya. Kung noon marahil, iisipin niyang nababawasan ang kanyang pagkalalaki kapag siya'y umiiyak. Ngunit ngayon, wala na siyang pakialam dahil para kay Odi naman ang lahat ng ito. Naramdaman ni Taz ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng malamig na luha sa kanyang mga pisngi. Sa buong buhay niya, ngayon lamang yata siya nakahinga ng ganito kaluwag. Ngayon lamang siya nakapagpasalamat ng ganito sa lahat ng santong kanyang kilala. Ngayon lamang siya naging ganito kaemosyonal at kasaya dahil lamang sa naging pasya ng ibang tao. Salamat dahil ipinakita mo sa akin na mayroon pa palang tunay na pag-ibig sa mundong ito. Salamat dahil tinuruan mo akong maging mas mabuting tao. Salamat dahil muli mong ipinadama sa akin kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng pamilya. Salamat dahil muling nabuhay sa akin ang pagnanais na maging asawa maging ama. At magkaroon ng isang buong pamilya. Naalala niya ang mga sama ng loob na matagal niyang itinago sa dibdib laban sa kanyang mga magulang. Ngunit sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng iyon. Sa halip ay nagpasalamat pa siya, dahil kahit na nawala sa kanya ang kanyang ama at ina, nakilala naman niya ang taong nagbigay sa kanya ng mga bagay na matagal na niyang nawala noong siya ay bata pa. Salamat dahil tinuruan mo akong magmahal. Salamat dahil ipinadama mo sa akin kung paano tunay na mabuhay. Salamat dahil hindi mo na ako iiwan. May mga salitang hindi maintindihan na namutawi sa labi ni Odi habang natutulog. Nang dumaan ang malamig na hangin, mas lalo itong sumiksik sa katawan ni Taz. Marahan niya itong inakbayan at hinila palapit sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay marahang hinalikan niya ang sentido nito. Salamat sa pagtuturo sa akin ng lahat ng bagay na hindi ko alam tungkol sa pag-ibig at sa buhay, bulong ni Taz. Mahal kita, Odi. Umuwol si Taz bilang protesta nang maramdaman niya ang isang mabigat at malikot na bagay sa kanyang tiyan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, sumalubong sa kanya ang nakatawang mukha ni Jerry. Agad na nawala ang kanyang inis at napalitan ito ng isang ngiti. Hinawakan niya sa baywang ang bata upang maalalayan ito habang bumabangon siya. Sa totoo lang, masakit ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang ulo nang siya ay magising kanina. Ngunit nang makita niya ang matataba at mapupulang pisngi ni Jerry, biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Magandang umaga, Jerry. Ano ang kailangan ng baby kay Toto? Masiglang tanong ni Taz. Talagang napakaganda ng gising niya kapag ganito ka-cute na bata ang bumabati sa kanya. Teddy. Ligo. Sabi ni Jerry habang hinahawakan ang kanyang basang buhok na tila ipinapakita ito kay Taz, saka ito bumungis-ngis. Naunawaan naman ni Taz ang gustong ipahiwatig ng bata, kaya yumuko siya at inamoy ang buhok nito. Ang bango naman ng baby. Ang agayata kayong pinaliguan ni Taddy ninyo. Nagdumi ka ba? Taz. Lumawak ang ngiti ni Taz nang makita naman si Tom na tumatakbo papunta sa kanya na diaper lamang ang suot. Gamit ang isang braso ay hinapit niya ito sa baywang at kinandong. Inamoy din niya ang buhok ng bata. Mabango ka na rin ha? Sabay kiliti niya sa matabang tiyan ni Tom. Pero bakit naka-diaper ka lang? Teddy,
Sagot ni Tom. Mga bata, bakit ninyo ako tinatakbuhan? Halos mapunit na ang kanyang mga pisngi sa kakangiti nang si Odie naman ang lumabas mula sa kwarto. Napansin niyang nakapajama pa rin ito, ngunit napakaganda pa rin ito sa kanyang paningin. Magandang umaga, Odie. Ngumiti si Odie. Magandang umaga, Taz. Mabuti naman at gising ka na. Bantayan mo muna ang kambal, ha? Maliligo lang ako. Parang ang aga ninyong mag-ayos. Mamamasyal ba kayo? Kumunot ang noo ni Odie at namaywang. Sandali, Taz. Nakalimutan mo bang ngayon ang araw na isasauli natin ang kambal kina Gardo? Biglang natigilan si Taz, kasabay ng tila pagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang ulo. Paano niya iyon nakalimutan? Tumawag nga pala kagabi si Gardo at sinabing labis nang namimiss ni Snooki ang mga anak nila. Kaya nagpa siya ang mag-asawa na maghanap na ng mga yaya para sa kambal at sisiguraduhing mapagkakatiwalaan ang mga iyon. Nawala iyon sa kanyang isip dahil masyado siyang naging masaya nitong mga nakaraang araw, lalo na matapos ang pag-uusap nila ni Odie at ang pag-amin nitong nais na nitong mabuhay muli. Tiningnan ni Taz si Tom pagkatapos ay si Jerry. Pareho silang nakatingin at nakangiti sa kanya, magkamukhang magkamukha. Bigla na lamang ay parang may sumuntok sa kanyang dibdib. Iyon na pala ang huling araw na may maingay at umiiyak na bata na gigising sa kanya sa umaga. At maging sa kalaliman ng gabi. Malungkot ka, puna ni Odie. Hindi naman, mabilis na kailan ni Taz. Sa totoo lang, mabuti na nga iyon. Wala nang mang-istorbo sa tulog ko. Wala na ring magdodrawing sa pader ng condo unit ko. Napatingin si Taz sa dingding na puno ng mga guhit ng Crayola. Mga gawa ni na Tom at Jerry. Naalala niya ang gabing umuwi siya at tahimik ang kambal. Si Odie naman ay mukhang labis na nag-aalala. Pagkatapos ay nakita niya ang dati puting dingding na naging makulay na dahil sa mga guhit ng mga bata. Ayon kay Odie, sandali lamang niyang iniwan ang kambal upang magtimpla ng gatas. Ngunit nang bumalik siya, ang pader na ang kanilang kinukulayan sa halip na ang coloring book. Paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Odie. Ngunit dahil hindi naman siya nagalit, tinawanan na lamang ni Taz ang nangyari. Upang mabawasan ang guilt ng dalaga, sinamahan pa niya ang kambal sa pagdodrawing sa dingding. Dahil wala naman siyang talento sa pagguhit, lalo lamang naging magulo ang pader. Ngunit kinabukasan, nagulat siya nang makita ang isang magandang mural sa dingding. Likha ng kanilang resident artist, si Odie. Nagbalik lamang sa kasalukuyan si Taz, ang hawakan ni Odie ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Napatingala siya sa gulat. Matagal na ring hindi nauna si Odie na hawakan siya. Kaya sa sandaling iyon, pakiramdam ni Taz ay parang sasabog ang kanyang dibdib sa sobrang saya. Mabuti na lamang at kandong niya ang kambal, kung hindi ay baka hindi na niya napigilan ang sarili na yakapin ang dalaga. Kaya nanatili na lamang siyang tahimik, ninanamnam ang init ng balat nito na dumadampi sa kanya. May mga sandali talaga sa buhay na hinihiling ng isang tao, na sana ihuminto na lamang ang oras. At isa ang sandaling iyon, habang nakapatong ang mga palad ni Odie sa kanyang mga pisngi. Sa mga sandaling nais niyang manatili habang buhay. May ilang oras pa naman tayo bago pumunta kina Gardo, sabi ni Odie. Makakasama pa natin ang kambal. At maaari pa tayong gumawa ng isang alaala. Alaala? May regalo ako para sa iyo, masayang sabi ni Odie habang binitiwan ang mukha ni Taz. Saglit itong nagpunta sa kwarto at pagbalik ay may dalang kahon. Ito, isuot mo mamaya. Napangiti si Taz. Napakaswerte niya yata ngayong araw dahil binigyan pa siya ng regalo ni Odie. Pakiramdam tuloy niya ay gusto niyang maging pinakamabait na tao sa mundo. Maraming salamat, Odie. Ngumiti ng matamis si Odie. Walang anuman, Taz. Mabilis lumipas ang oras ng umagang iyon. Matapos maligo ni Odie, si Taz naman ang naligo habang ang dalaga ang nagbabantay sa kambal. Agad niyang isinuot ang t-shirt na ibinigay ni Odie, na pala ay isang personalized na t-shirt na may nakasulat na mensahe. Tumayo siya sa harap ng salamin at nakita ang sarili na napangiti nang mabasa ang nakasulat sa kulay asul na t-shirt sa malalaking titik. Toto. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niyang nasa sala ang kambal na katatapos lamang bihisan ni Odie. Natawa siya nang mabasa ang nakasulat sa kanilang mga t-shirt. Sa t-shirt ni Tom ay nakasulat, "Kumusta, ako si Jerry.
Samantalang sa t-shirt ni Jerry ay nakasulat, "Hindi, siya si Tom." Napakatalino ng ideyang ito, natatawang komento ni Taz. Pagkatapos ay napatingin siya sa t-shirt ni Odie. Isang salita lamang ang nakasulat doon. Teddy. Lalong lumawak ang kanyang ngiti. Ang ganda ng mga t-shirt na ginawa mo para sa ating lahat. Kailan mo pa ginawa ang mga ito? Matagal ko nang nagawa ang para sa kambal, paliwanag ni Odie. Ang para sa atin naman ay noong nakaraang linggo lamang. Ipinagawa ko iyon ng madalian dahil balak kitang regaluhan bilang pasasalamat sa pagkupkop mo sa amin ng kambal. Halika, kumuha tayo ng litrato. Napuno ng init ang puso ni Taz. Mahal na mahal talaga niya ang babaeng ito. At tila lalo pa niya itong minamahal habang tumatagal. Wala itong ideya kung gaano kalaki ang epekto nito sa kanya. Sige, nakipagkulitan si Taz sa kambal habang inaayos ni Odie ang kanyang kamera at tripod. Maya-maya lamang ay sumigaw na ang dalaga. Mag-post na kayo! Sigaw ni Odie nang may kasabikan habang kinukuha si Tom at kinakarga. Kinarga rin ni Taz si Jerry. Tumabi siya kay Odie, na para bang isa silang mag-asawa na karga ang kanilang mga anak. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay isa silang tunay na pamilya na kumukuha ng larawan para sa kanilang family portrait. Naalala niya na ang huling family picture nila ng kanyang mommy at daddy ay ang larawang inilabas para sa isang magazine na nag-feature sa kanilang pamilya. Naalala niya kung gaano sila noon ka-stiff at halatang hindi komportable sa isa't isa. Ngunit ngayon, napaka-natural ng kanyang ngiti sa harap ng kamera. Pakiramdam niya ay may apoy sa kanyang dibdib na unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Napakasaya lamang niya. Taz, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Odie. Napatawa si Taz upang pagtakpan ang kanyang hiya. Wala. Wala ito. Medyo naging sentimental lang ako. Ngayon lang ulit ako nagkaroon ng pagkakataong magpa-family picture. Gumuhit ang pag-unawa sa mukha ni Odie. Marahil ay naalala nito ang kwento ni Taz tungkol sa kanyang pamilya, kaya naunawaan nito kung gaano kahalaga ang sandaling iyon para sa isang taong nagmula sa sirang pamilya. Maaari kaming maging pamilya mo, Taz, malambing na sabi ni Odie. Maraming salamat, nakangiting sagot niya habang pinupunasan ang mga luhang kusang tumulo sa kanyang pisngi. Maraming salamat dahil naging bahagi ka ng aking pansamantalang pamilya, Odie. Nakangiti si Taz habang pinapanood sina Tom at Jerry na agad dumakbo at yumakap kay Snooki matapos niyang pakawalan ang kambal. Kahit may bahagyang lungkot sa kanyang puso dahil mamimiss niya ang mga bata, mas nangingibabaw pa rin ang saya dahil muli na silang kapiling ng kanilang mga magulang. Kitang-kita niya kung paano biglang umaliwalas ang mukha ni Snooki. Kanina lamang, habang nakahiga ito sa kama, mukhang nanghihina pa ito. Ngunit nang makita sina Tom at Jerry ay tila nagbalik ang sigla sa kanyang mukha. Para bang nagkaroon ito ng bagong lakas sa muling pagkakita sa mga anak. Mga bata, huwag muna ninyong masyadong pagurin si Mommy ha? Paalala ni Odie sa kambal. Mommy. Malambing na tawag ni na Tom at Jerry bago muling yumakap kay Snooki. Namiss ko kayo ng sobra, mga anak ko, sabi ni Snooki na halos maiyak, sa kamarahang hinalikan sa noo sina Tom at Jerry na sabay namang bumungis-ngis. Napalingon si Taz kay Odie na nakangiti rin habang pinagmamasdan ang muling pagkikita ng mag-iina. Kita niya ang tunay na kislap ng kaligayahan sa mga mata nito ngayon. Hindi tulad noon na pilit lamang ang mga ngiti at tawa. Napalunok siya at saka tumikhim nang maramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Gardo pala iyon. Baka matunaw na ang kapatid ko sa titig mo ha, biro nito. Napakamot si Taz sa batok. Ngayong inamin na niya sa sarili na mahal niya si Odie, nahihirapan na siyang itago iyon sa harap ng ibang tao. Natatakot nga siya na baka si Odie mismo ay makahalata na, dahil madalas siyang nakatitig dito at kusang napapangiti tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata. Masaya lang ako dahil mukhang nakatulong kay Odie ang ginawa natin, sagot niya. Nakikita ko nga. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, nakangiting sabi ni Gardo sabay tapik sa kanyang balikat. Salamat sa pagtulong mo sa pag-aalaga sa mga anak ko. At higit sa lahat, salamat din sa pag-aalaga mo sa kapatid ko, Taz. Mukhang mas gumaan na ang pakiramdam niya ngayon. Mas masaya na siya. Tumango si Taz bilang pagsang-ayon. Malaking tulong talaga sa kanya ang kambal.
Oo, seryosong sagot ni Gardo. Pero sa tingin ko, malaking tulong ka rin sa kanya. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita. Ikaw lang ang pinapasok niya sa buhay niya ng ganito pagkatapos ng lahat ng nangyari. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan kay Odi, Taz. Napangiwi si Taz at hindi maiwasang maging mapanukso ang kanyang isip. Ayos. Salamat sa pagpapaalala na hanggang kaibigan lang ang pwede kong maging sa kanya. Taz, halos pabulong na dagdag ni Gardo, alam kong may gusto ka sa kapatid ko. Napatuwid ng tayo si Taz. Mahina ang pagkakasabi ni Gardo, kaya hindi siya sigurado kung tama ba ang kanyang narinig o guni-guni lamang iyon. Kung noon ko siguro napansin ang damdamin mo para sa kapatid ko, baka pinigilan kita, pagpapatuloy ni Gardo. Alam naman nating lahat kung gaano niya kamahal si Pluto. Bahagya nitong ibinaba ang boses upang hindi marinig ni Odi. Pero sa nakikita ko ngayon, tila kaya na ni Odi na magpatuloy sa buhay. Kung nagagawa na niyang mabuhay ng normal muli, baka magawa rin niyang magmahal ulit. Siguro hindi pa ngayon. At maaaring matagalan pa. Ngunit kung darating ang araw na muli siyang umibig, nais kong ikaw ang mahalin niya. Sa totoo lang, natuwa si Taz sa narinig. Ngunit hindi niya ipinahalata iyon. Bakit ako? Tanong niya. Dahil nakikita kong totoo ang nararamdaman mo para sa kanya. Sana lamang ay hindi ako nagkakamali sa aking obserbasyon, sagot ni Gardo habang tinititigan siya na parang sinusuri. Napagtanto ko na ayokong tumanda ang kakambal ko ng nag-iisa. Sana ikaw ang maging ikalawang pagkakataon niya sa pag-ibig. Karapat dapat siyang maging masaya. Karapat dapat siyang mahalin. Bahagya itong umiti. Pero syempre, hindi kita pipilitin. Hindi mo na kailangang sabihin pa iyon, Gardo, nakangiting sagot ni Taz. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Kumislap ang pag-unawa sa mga mata ni Gardo. Tinapik siya nito sa balikat. Good luck. Sigurado akong matutuwa si Mommy kapag narinig niya ang tungkol sa iyo. Sayang lang at umuwi muna siya sa bahay niya para kumuha ng mga gamit kaya hindi mo siya makikilala ngayon. Pero kapag bumalik siya, tatawagan kita para maipakilala ka sa kanya. Hindi na napigilan ni Taz ang mapangiti. May basbas na siya mula kay Gardo. At ngayon ay nais pa siyang ipakilala nito sa kanilang ina. Salamat! Umiti si Gardo bago nagpaalam nang makita si Odi na papalapit sa kanila. Lumapit ito sa asawa at nakipaglaro na sa kambal. Ano ang pinag-usapan ninyo ni Gardo? Kunot noong tanong ni Odi nang makalapit kay Taz. Nagpasalamat lang siya dahil tinulungan kitang alagaan ang kambal, sagot niya habang nagkibit balikat. Oh! Napatingin si Odi sa kanya at biglang nabahala. Maputla ka. May sakit ka ba? Wala ako sakit. Ngunit agad nitong hinawakan ang kanyang noo. Nanlaki ang mga mata nito. May lagnat ka. Sumimangot si Taz at marahang inalis ang kamay ni Odi mula sa kanyang noo. Gustong-gusto niya ang pakiramdam ng balat nito laban sa kanya. Ngunit hindi sa ganitong paraan. Ayaw niyang nagkakasakit at lalo niyang ayaw na makita siya ng babaeng gusto niya sa mahina niyang kalagayan. Ayos lang ako. Hindi ka maayos, giit ni Odi habang hinahawakan ang kanyang pulsuhan. Kailangan mong magpahinga. Maaari mong gamitin ang guest room, sabi ni Gardo na narinig pala ang kanilang usapan. Magpahinga ka muna dito sa amin. Oo nga, sang-ayon ni Odi. Dito ka muna para mabawi mo ang lakas mo. Tumingin si Taz kina Gardo at Snooki na kapwa nakangiting tila nanunukso. Pagkatapos ay napatingin siya sa kamay ni Odi na nakahawak pa rin sa kanyang pulsuhan. Pagkatapos ay sa kambal na nakatingin sa kanya. Kung mananatili siya, makakasama pa niya ang mga ito kahit isang araw. Sige na nga. Panalo na kayo. Kailangan ba talaga ito? Paungwan na reklamo ni Taz. Magaspang ang kanyang boses dahil sa sipon at ubo. Oo, mabilis mawawala ang plema mo kapag ginawa mo ito. Pakiusap, sabi ni Odi. Pagkatapos ay tiningnan siya nito gamit ang malalaki at tila nakikiusap na mga mata. Napangiwi si Taz. Sapat na sana na nakita na ni Odi ang kanyang mahinang kalagayan. Ngayon ay gusto pa nitong gamutin ang kanyang plema. Na para sa kanya ay medyo nakakahiya. Ngunit hindi niya matanggihan ang dalaga lalo na't ganoon ito tumingin sa kanya. Sige na nga.
Lumapit siya sa kalan at itinapat ang kanyang mukha sa singaw ng kumukulong tubig sa kawali. Napasimangot siya sa init na dumampi sa kanyang mukha, ngunit tiniis niya iyon. Ayon kay Odie, nabasa raw nito sa internet na mabisang paraan iyon upang mawala ang kanyang plema. Marahang hinagod ni Odie ang kanyang likod. Ayan. Mabuting bata. Napatuwid at halos nanigas si Taz. Nagustuhan niya ang marahang paghagod ni Odie sa kanyang likod. Unti-unti tuloy uminit ang kanyang katawan. At pakiramdam niya ay mas mainit pa sa kumukulong tubig ang kanyang temperatura sa sandaling iyon. Mag-focus ka, mahigpit na sabi niya sa sarili. Buti na lamang at tumigil na si Odie at nagpunta sa kabilang bahagi ng kusina upang magtimpla ng katas ng kalamansi para sa kanya. Kung hindi, baka tuluyan ng kumalat ang init sa kanyang katawan. Hindi niya kayang magkaroon ng ganoong reaksyon habang nasa tabi si Odie, lalo na sa kusina pa ng kakambal itong lalaki. Dahil sa kanyang lagnat, hindi pumayag si Odie na umuwi siya sa kanyang unit. Wala raw mag-aalaga sa kanya. Nagpumilit din si Gardo at Snooki na manatili muna siya sa kanilang bahay upang makapagpahinga. Pinahiram pa siya ni Gardo ng mga damit pantulog. Pumayag na rin siya. Kanina kasi ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Natasha na nagsasabing nalaman na nito kung sino ang bagong babaeng kinahuhumalingan niya. Nagbanta pa itong guguluhin siya kapag hindi siya nakipagkita rito. Hindi na lamang niya iyon pinansin dahil madalas naman itong magbanta ng ganoon. Sigurado siyang hinahanap siya ngayon ni Natasha, kaya mas mabuti na ring umiwas muna siya. Haharapin na lamang niya ito kapag mailakas at pasensya na siya muli. At syempre, may isa pang dahilan kung bakit pumayag siyang manatili sa mansyon ng mga Suarez. Nang mag-alok si Odie na siya ang mag-aalaga sa kanya, naisip niyang hindi naman masamang manatili muna sa bahay ng mga ito. Kung iisipin, ito ang unang pagkakataon na nakitulog ako sa bahay ng ibang tao, kwento ni Taz pagkaraan. Kadalasan kasi ang mga kaibigan ko ang natutulog sa lugar ko. Talaga? Natatawang tanong ni Odie. Hindi ka natutulog sa bahay ng mga babae mo. Hindi naman talaga siya ang tipo ng lalaking natutulog sa bahay ng babae. Mas madalas pa nga siyang umalis bago pa magising ang mga ito pagkatapos ng kanilang pagkikita. Ngunit hindi na niya iyon sasabihin kay Odie dahil ayaw na niyang balikan ang dating buhay na iyon. Gaano ba kasama ang reputasyon ko pagdating sa mga babae na umabot pa sa pandinig mo? Tanong niya. Lalo pang natawa si Odie. Ayon sa narinig ko, isa raw malaking playboy ang may-ari ng Devlin Films. Wala raw balak mag-asawa dahil hindi niya kayang maging tapat sa iisang babae. Ayos. Talagang masama ang reputasyon ko. Naniniwala ka ba roon? Tanong niya. Pinatay muna ni Odie ang kalan bago sumagot. Noon siguro. Pero nang makita ko kung gaano ka kabait sa kambal, napagtanto kung pwede ka namang maging mabuting ama kung gugustuhin mo. At baka, marahil, kaya mo ring maging ganoon kabuti at maalaga sa isang babae balang araw. Baka hindi mo palang nakikita ang babaeng nakalaan para sa iyo. Balita sa iyo. Natagpuan ko na siya. At nasa harapan ko siya ngayon. May iba pang sinabi si Odie, ngunit hindi na iyon narinig ni Taz dahil napatingin na lamang siya sa magandang mukha nito. Lalo na sa mga labi nito. May mga pagkakataong hindi niya mapigilan ang sarili na pagmasdan ang mga labi nito habang nagsasalita. At isipin kung ano kaya ang lasa ng mga iyon. Maaari ba akong maghilamos? Bigla niyang sabi upang ilihis ang usapan. Ah, sige, tinalikuran niya si Odie at naghilamos sa lababo. Kailangan niyang gawin iyon upang malinisan hindi lamang ang kanyang mukha, kundi pati ang kanyang isip. Ngayon lamang siya naging ganito kabaliw sa isang babae kaya nahihirapan siyang kontrolin ang sarili. Saglit na umalis si Odie sa kanyang tabi. Nang bumalik ito, may dala na itong tuwalya sa mukha. Ito, sabi nito. Salamat, sagot ni Taz habang pinupunasan ang kanyang mukha. Inumin mo muna ang katas ng kalamansi na ginawa ko bago ka matulog. Ayoko ng maasim. Muli na namang gumawa ng kaawa-awang mukha si Odie. Kahit isang baso lang. Sige na nga. Sumunod siya kay Odie sa kitchen counter kung saan sila umupo sa magkatabing mataas na upuan. Sinalinan siya nito ng kalamansi juice. Seryoso, Odie. Hindi na ako bata, reklamo niya. Huwag ka nang umangal, sagot ni Odie.
gusto ko lang bumawi sa iyo. Para saan? Nangalumba ba si Odie sa mesa at tumingin sa kanya? Dahil napakabait mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa akin. Uminom muna ng kalaman si Juice si Taz bago nagsalita. Wala iyon. Natawa si Odie. Siguro para sa iyo wala lang iyon, pero para sa akin napakalaking bagay. Hindi ko alam kung ilang beses ko pang kailangang magpasalamat upang maiparamdam sa iyo kung gaano ako nagpapasalamat na narito ka sa tabi ko. Para kay Taz, hindi rin maliit na bagay ang kanilang pinagsamahan. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras para ipaalam kay Odie kung gaano ito kahalaga sa kanya. Kailangan siya ni Odie bilang kaibigan sa ngayon. Kung gusto mong bumawi sa akin, isa lang ang kailangan mong gawin, sabi niya. Ano iyon? Mabuhay ka ng maayos, Odie. Kapag nakita kong maayos ka na, sapat na iyon para sa akin. Halos pabulong ang sagot ni Odie. Kung noon mo siguro sinabi sa akin iyan, baka naging imposible iyon para sa akin. Mahina ako, Taz. Madali akong masaktan at madaling gumuho ang mundo ko. Pero ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, napagtanto kong kailangan kong maging matatag. Hindi ko pa alam kung paano, pero may oras pa naman ako upang matutunan iyon. Hindi ba? Marahang ipinatong ni Taz ang kanyang kamay sa ulo ni Odie. Mabuting babae. Sa susunod na kabanata, lalong lalalim ang pagiging malapit ni Taz at Odie habang inaalagaan ng dalaga ang binata sa kanyang pagkakasakit. Ngunit kasabay nito, magsisimulang sumulpot ang mga bagong komplikasyon mula sa nakaraan ni Taz na maaaring makaapekto sa unti-unting nabubuong damdamin nila para sa isa't isa. Kaya abangan natin